Ayan po, hello po sa inyong lahat at welcome sa aking channel. Heto at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Fast Press TV. Dito po si Congressman Rodante Marcoleta nagpaliwanag, may hinanakit at syempre inusisa dahil ang Quadcom ay lumalagpas na po sa limit ng kanilang trabaho. Hindi na po nila trabaho ang mag-investigate dahil sila po ay tagagawa ng batas. Legislative po. Kaya heto po, mausisa pong tinalakay ni Congressman Rodante Marcoleta. Isa-isa niya po pinaliwanag kung ano ang dapat ginagawa ng mga Quadcom. Nauubos na po ang oras sa kanila at tuloy-tuloy po nilang inatake ang mag-amang Duterte. Kaya heto po, bago po tayo magpatuloy, ay mag-intro po muna tayo. Quadcom. Inimbita po ang Pangulong Duterte. Tinutugis na po yung matama. Saan po napunta lahat ang panahon ng House of Representatives? Lahat ng panahon, lahat ng resources saan napunta? Lahat ng resources, mahabang panahon na po ang ginugol dyan sa Quadcom. Yung dalawang Duterte lang po at mag-amang Duterte lang po ang talagang target nila. Pero ilang buwan na po, naubos na po ang pera ng gobyerno dahil pag sa ginagawang hearing na dyan sa Quadcom. Magkano ba? Quadcom. Inimbita po ang Pangulong Duterte. Tinutugis na po yung matama. Kung paano tinutugis ng good government yung Vice President, tinutugis ng Quadcom ang past President. Ang pag-uusisa po ng isang krimen o paggawa ng krimen o anumang krimen na kinasangkutan ng isang tao, yun po ay gawain ng discussion. Saan po na? Tama. Hindi na po nila mag-trabaho. Limit na po ang kanilang trabaho sa trabaho ng ginagawa ng piskalya. Parang sila na rin ang gumagawa ng investigation at sila na rin ang nagdidesisyon kung anong dapat ginagawa sa mga resource person. Para na rin silang piskal kung umasta. Punta lahat ang panahon ng House of Representatives. Lahat ng panahon, lahat ng resources saan napunta? Quadcom. Inimbita po ang Pangulong Duterte. Yung Quadcom ay pinag-isang apat na komite na ang kanilang gawain ay usigi ng isang tao lang. Wala po ito sa kasaysayan ng ating bansa na nangyari ito. Ngayon lang nangyari ito. Tama. Ngayon lang po nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Ang pag-uusisa po ng isang krimen o paggawa ng krimen o anumang krimen na kinasangkutan ng isang tao, yun po ay gawain ng piskal. Lumalagpas sa limit dahil ang piskalya, inaagaw na nila ang trabaho ng piskalya. Ito po yung ating National Prosecution Service sa ilalim po ng pamamahala ng Department of Justice. Kaya meron tayong piskalya. Kahit kailan hindi po gawain ng Kongreso. Yung dapat na gawin nila, investigation in aid of legislation. Hindi na po legislation. Tinutugis na po yung matama. Kung paano tinutugis ng good government yung Vice President, tinutugis ng Quadcom ang past President. Akala po nila, direkta kong sinusuportahan yung matama. Maaaring yun po ay magiging implikasyon dahil na sa pagsasabi ko na dapat ganito ang gawin. Nagkataon lang ang Vice President si Sara Duterte. But I was... Oo, tama naman pala. Nagkataon lang na Vice President ang tinutugis nila. Pero si Congressman Marcoleta ay isang abogado, samantalang ang mga taga-Quad hindi naman marunong sa batas. Kumbaga kaya pinapaliwanag ni Rodante Marcoleta dahil alam niya kung anong pasikot-sikot sa batas na yan. Pinapaliwanag niya dahil alam na alam niya. Trying to protect the office of the Vice President. Not the person. Nangyari lamang po na si Sara Duterte. Wala nang po magagawa.
Siguro po kahit na si Paduano ang Vice President, ganun din ang gagawin. Ang pinakakulang po ngayon ng Kongreso, yung dalawang kapulunan po sinasabi ko, mapa Senado, mapa sa Kamara, yung tinatawag nating oversight po. Ano po yung halaga ng oversight function ng Kongreso? Lahat po ng batas na ginawa ng Congress, dapat mayroon pong magbantay doon sa pagpapatupad nito. Wala na pong nagbabantay. Sukat na ito'y nais sa batas. Hindi na nila tinitignan, may pagpapatupad dito. Ayan po, napanood niyo po ang buong video at napakinggan natin ang bawat paliwanag ni Congressman Marcoleta. At eto naman po ang mga comment at reaksyon ng bawat netizen sa paliwanag ni Congressman Marcoleta. Ang sinasabi ng isa nito ay, God bless you, Congressman. Buti kahit paano may isang tulad mo na matuwid. Yan po. At kahit paano ay may umahanga po kay Congressman Rodante Marcoleta. At heto pa po. Ang sabi naman ng isang netizen, nangyari yan, kakasuhan ng ombudsman sila sa pangangailam nila sa power. Kasi 3 branch ang gobyerno. Tama, 3 branch po tayo. Executive, Legislative, at Judicial. Siyempre, ay ang Executive ay ang Presidente, ang Legislative ay yung mga tagagawa ng batas, at ang Judiciary ay yan yung hukom. Trabaho ng piskal, lawyer, ang pag-usisa sa isang akusado o sa nag-aksa. Trabaho ng legislative body is to make law, then ay amend ng executive body kung pwedeng maging batas ang isang House bill na likha ng legislative body. Ang executive body naman ay is to make rules, proclamation, and so on related to the mandate as exercise of executive body, because in parliamentary law is based on what branch bring up. Ito naman po ang isa. Nawawala na ang trabaho sa piskal. Medyo, siyempre, tahimik naman ang piskal. Hindi naman talaga nangingialam niya. Umaga ang presidente, hindi rin kayang pakialaman ang trabaho ng Kongreso. Yun nga ang nangyayari. Kaya, eto po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.